Lagot na, binulgar na, just now, breaking news. Tamba, BBM, shock dito, Aimee bumuelta na again. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Ayan ha. Okay, ayan na nga no. Nag-iiyakan na ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutan na suportahan si Sir Don Mar TV. Syempre pakibisita rin ang kanyang channel mga katunay. At don't forget to subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs na nilalabas ni Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. Kasi yung una nating pag-uusapan ay itong si Attorney Conte. No? Ito yung lawyer ng mga lawyer sa war on drugs. No? At siya ay pumalag dito sa interim release ni former President Duterte doon sa ICC. Alam mo, Attorney Conte, ang masasabi ko lang sa iyo, galangin mo naman kung ano ang magiging desisyon ng ICC. Kagaya ng kampo ng mga Duterte ay ginalang rin nila kung ano ang desisyon ng ICC patungkol po dyan sa mga ebidensya yung mga gawa-gawa lang. Nako, Sir Don Mar, parang napakalabo nilang igalang yung desisyon, no? Malabo yan. Hanggat maaari kasi gusto nila na si PRRD ay mabulok dyan at hindi na makabalik dito sa Pilipinas. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari, na humina ang mga Duterte. Alam kasi nila parang ang nagiging power ng mga Duterte ay si PRRD. Pero di ba nasubukan natin itong eleksyon? Kahit wala ang presensya ni PRRD, nandudoon pa rin ang lakas nila at lalong lumalakas. Lalong lumakas. Pinaramdam nila yung lakas. Kasi nga, yung taong bayan ay nananatili pa rin na nakasuporta sa mga Duterte. Pero yung mga yan, hindi talaga titigil yan hanggat hindi nila nahihila pababa yung mga Duterte. Talagang hindi nila titigilan hanggat hindi nawawala sa politika ang mga Duterte. Dahil yan ay nagsisilbing tinik sa kanilang mga lalamunan. Respeto yan. So guys, yan pa ang una nating pag-usapan mamaya, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito nga si Senator Aimee Marcos. Noong nandun po siya sa Malaysia, Kuala Lumpur, sa Maisog, no? Pagtipon-tipon doon sa Independence Day, ay meron itong matinding nabanggit itong si Senator Aimee Marcos. Na-shock ang lahat sa sinabi ni Senator Aimee Marcos. Actually, itong si Senator Aimee Marcos ay wala na siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong presidente na si Bongbong Marcos, kahit si asawa itong si Liza Marcos at itong si Martin Romualdez, wala siyang pake. Winaldas nyo ang pera sa pangangampanya. Yan ang sabi ni Senator Aimee Marcos. I-analyze natin yan. Pakinggan natin si Senator Aimee, no? At tayo po ay magre-react sa sasabihin ni Senator Aimee dyan, okay? Hintay kayo dyan kasi yan yung highlight natin, yung Senator Aimee, no? Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow itong syempre updated sa mga balita na kagaya subscribe nito. nyo Don Mar TV. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay? So, ito. Pakinggan natin itong matinding sinabi ni Senator Aimee Marcos. Wala na siyang pakialam wala siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Wala siyang pakialam. Ito yung sinabi niya. Pasok, Aimee Marcos. Ang problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los.
Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Lulong Tama po at yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa Kahit kapatid pa niya, ha? Naku ha. poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at Imagine. pamimili ng boto. Nako, talagang inupakan na ni Senator Amy na sinabi niya talaga kahit kapatid niya ang nakaupo. Talagang tahasan ng binabangga ni Senator Amy, no? Parang ito yung pag mali ka eh. Hindi para konsintihin kita, parang ganun. Lumalabas sa kanya dito yung pagiging ate. No, syempre pagiging ate na concern ka sa lahat ng nangyayari. Concern ka sa nangyayari sa kapatid mo na gusto mong maging maayos siya. Pero syempre napapalibutan siya ng mga alakdan. Napakahirap talaga ako napapalibutan ng alakdan. Diba? Kaya si Senator Amy is ito, parang ginagawa niya naman lahat, no, para maisalba kahit papaano yung kanyang kapatid. Pero syempre, sa nangyayari ngayon is wala, parang nagiging kalaban na nila si Senator Amy din. Syempre, sumama si Senator Amy kay VP Sara, no, sumama sa mga Duterte, parang tinalikuran niya yung kahit ultimo kamag-anak mo, tinalikuran mo. Pero ika nga ni Senator Amy, kung saan ang tama, doon siya pumapanig. Kung sino ang may katwiran, yun ang pinapanigan niya. Kaya, meron talaga siyang katwiran dito sa lagay na to. Meron siyang pinaglalaban. natin ang Grabe. totoo. Ayan. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni VP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Parang tinutukoy niya rito, yung nakaupo, tambaloslos. Kasi nga, para sa akin, nakikita ko kasi, no, mas malaki kasi yung exposure ni Tambi kaysa kay PBBM. Si PBBM, hindi mo masyadong nakikita yung exposure niya. Ang madalas talagang nakikita sa mga exposure ng mga, si Tambi talaga. Parang siya yung lumalabas na presidente, tapos si PBBM yung speaker. Diba, parang baliktad yung nangyayari. Ang ano ko dito ha, ang analysis ko dito, wala nang pakialam si Senator Amy. Kahit siya ha, si Senator Amy, niya si VP Sara, kaysa kanyang brother, kaysa sa kanyang pinsan, kaysa kanyang bayaw ba yung tawag dyan? Ni Liza Araneta Marcos. Kasi alam nyo, itong tatlong ito, Liza Marcos, Bongbong Marcos, at itong si Martin Romualdez, itong tatlong ito, wala talaga. They failed as a leader. Alam niya yan. Alam ni Amy Marcos. Kaya, hindi na siya natatakot na sinabi niya, kahit ang nakaupo dyan, kapatid ko, wala talaga. Itong bansang ito, bumagsak dahil sa leadership of my brother. Wala talaga kahit ultimo kapatid ultimo kadugo talaga is umalma na Di ba si Senator Amy, hindi niya na nagustuhan yung naging takbo. Di ba? Lalong-lalo pa kaya yung ibang taong nakakapansin yan, di ba? Saan ka makakita ng isang presidente na nilalaglag ka sa sarili mong sister, kapatid mo? Parang no? Ano kaya ang sasabihin ni First Lady Imelda Marcos dito? Ayun, ano kaya ang naging nararamdaman ni ni Madam Imelda sa nangyayari? Siyempre, mga anak mo nagkakaganyan. Nagtatalo-talo. 'Di ba? Ano kaya yung nararamdaman niya sa nangyayari ngayon? Siyempre, bilang ina, siguro nararamdaman niya nasasaktan siya sa nangyayari. Lalong-lalo na, siyempre, hindi naman to yung bagay na pwede mong baliwalain. Napakaseryosong bagay to. Labanan ng magkabilang kampo to, Duterte, tsaka yung kampo ng administrasyon. Tapos syempre si Senator Amy nakapanig sa kampo ng mga Duterte. Yung pinaka-ate pa. Kasi dati tahimik lang si Senator Amy, di ba? Kaya pinupuna siya ng pinupuna na, hindi ka nagsasalita, hindi ka hindi ka uma-action sa nangyayari sa mga Duterte, ganito, ikaw mo may kagagawa ng kung ba't nagkaganyan yung mga Duterte, siya yung sinisisi si Senator Amy. Ngayon nakikita naman natin si Senator Amy ngayon is sunod-sunod.
No, sunod-sunod yung pagsasalita niya, yung pagpapasabog niya. 'Di ba? Hindi siya maawat. O, 'di ba? Parang parang lahat 'to nakimkim eh. Parang ganun yung nangyari. Di ba? Ito na yung pagkakataon ni Bongbong Marcos na linisin ang kanilang pangalan noong panahon ng binatikos ang kanilang tatay. Pero hinayaan ni Bongbong Marcos na masira ulit dahil dito sa kanyang asawa at ang kanyang pinsang tambaluslos. Senator Amy mentioned about billions of pesos winaldas. Hindi ba kayo nahihiya doon? Alam nga naman magsisinungaling itong si Senator Amy Marcos. Kapatid niya yan. Siya na mismo ang nagsabi na billions of pesos ang winaldas. Sa bagay, hindi naman magsasalita si Senator Amy kung walang alam na yan, kung gumagawa-gawa lang ng usap yan eh. At saka talagang, di ba, parang nilalaglag niya na talaga eh. Hindi niya pinagtatakpan eh. No, kasi baka sinasabi nung iba, pinagtatakpan, pero ito eh, parang, yung mga binubuga niya talaga, di ba? Di ba? Kayong mga bangag vloggers dyan, kayong mga tambaluslos vloggers dyan, hanggang ngayon, bulag pa rin kayo, te? Bulag pa rin? Ang hindi ko maintindihan sa inyo kung talaga bang bayad kayo? Nagtatanong lang ako Are you really for the country? Di ba? Kung totoo kayong nagva-vlog kayo para sa bansa natin, huwag kayong magpadala sa pera. Sa totoo lang, bilang isang vlogger, kumikita na nga tayo sa YouTube, di ba? Kumikita tayo sa YouTube, huwag na tayong magbulahan. Hindi pa rin kayo kontento? Mga crocodile rin kayo? Kasi ako, sa akin naman, no, bahala sila sa ginagawa nila. 'Di ba? Kumbaga, para sa akin may mga kanya-kanyang paniniwala. Kung gano'n ang paniniwala nila, sige, bahala sila. Hindi ko na-questionin naman yung mga kung binabayaran sila o ano. Pero tayo talaga, katulad namin nila Sir Don Mar, no? Ako reactionist, si Sir Don Mar talaga, is reactionist vlogger talaga, na nire-reactionan ko din. Nire-reactionan ko yung mga video ni Sir Don Mar. Siyempre kami talaga is 100% guaranteed na hindi kami binabayaran. Walang nagbabayad sa amin na kahit sinong politiko. 'Di ba? Pero dun sa mga vloggers na sinasabi na binabayaran sila, bahala sila. No, wala akong pakialam dun. Kung gano'n ang hassle nila sa buhay nila, no, gawin, bahala sila. Basta kami may mga kanya-kanyang paniniwala, nirerespeto ko yung paniniwala nila, pero irespeto rin nila sana yung paniniwala ko. Hanggat ako maaari, hindi ko sila kinakalaban. Ayokong kumalaban ng tao dahil hindi awayan to ng mga vloggers para sa akin. Hindi para awayin ko sila. No, hindi para batikusin ko sila. Parang ang sa akin na lang is may kanya-kanya tayong paniniwala. Ang paniniwala nyo, bahala kayo, pero sa paniniwala ko, bahala naman ako sa paniniwala. Basta kung ano yung nakikita ko na tama para sa akin, yun ang ipaglalaban ko. Kung ano naman yung nakikita nilang tama sa kanila, yun ay paglaban nila. Kumbaga dito, hayaan na lang natin na tayo mismo ang mamulat sa katotohanan, sa kung sino ang tama sa pinaglalaban natin. Yun. 'Di ba? Kasi baka isipin ng iba sa akin, ganito, ganyan. Hindi. Grabe. 'Di ba? Sa akin lang ba? Bakit itong mga kalaban ng mga Duterte, hindi pa rin nila ma-realize na si Senator Amy na nga, no? Ewan ko lang kung ginagamit lang niya itong si BP Sara, pero sinusugal na niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Sinusugal niya, hindi niya pa ba gets? Kumbaga kasi parang nangyayari, katakwil-takwil na yung ginagawa ni Senator Amy. Di ba, ako sa pamilya lang, di ba, parang, doon sa Batang Quiapo, di ba, merong doon, may eksena doon na si Chanda Romero is Guerrero. Tapos, tumiwalag si Chanda Romero sa pagiging Guerrero, sumama siya kay Tanggol. Doon sa ticket ni Tanggol, naging vice mayor siya ni Tanggol at mayor si Tanggol. Parang ganito kay Senator Amy. Parang nakopya ata sa Batang Quiapo eh. Diba? Si Senator Amy umalis, no, sa poder ng administrasyon at lumipat siya kay BP Sara. Diba? Kumbaga parang binubulgar ni Senator Amy lahat eh. Parang si Senator Amy ang nagiging attacker. Diba? Pero mabigat yan kasi kamag-anak yan eh. Kumbaga,
Kung merong nakakaalam talaga ng lahat-lahat, siya eh. Doon nyo gets? Sinusugal na niya. Wala na siyang pakialam. Kasi alam niya, sobrang lala na ang leadership ng administrasyong ito. Ha? Tapos ikaw, Claire Castro, may gana ka pang awayin yung kapatid ng presidente? Sasabihin mo pang manggagamit, user, ganon, ganyan? Sila pa ang user ngayon. Na ikaw ang, ano mo, ha? Ang ubod ng kasinungalingan ng ginagawa mo sa vlog mo. Sabi mo, si Duterte, gagawin raw ng 7 pesos mundo na maging 7 pesos yan. Ha? Eh, obvious naman, pinakita yung video ni Duterte. Ang tinatawag doon, mabawasan ng 7 pesos. Bobo ka pala eh. Isa ka pa. Itong si Claire Castro, isa ito sa mga dahilan bakit ngayon sobrang bagsak ang rating ng administrasyon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.